I'll take Elif with me at dun muna kami sa bahay. Gusto mo yon? Hindi pwede. Naintindihan mo. Mr. Bora, hindi ba't sinabi mo sa akin na ako ang una magigising bago ka pa magising? Na nandyan lang ako palagi sa tabi mo at maiintindihan kita kahit hindi mo tapusin ang sinasabi mo? Yvette, oo, sinabi ko. Pero binabawi ko na. May problema ka ba doon? Huh? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung bakit. May mali ba ako, Mr. Bora? Sabihin mo sa akin para maayos ko. Walang dahilan. Tamam. Luto na yung cake! Tingnan mo. Ah! Tulog na siya. Talaga? Nakatulog na pala ang princess ko na yan. Halika na. Prinsesa yan ni Tito. Halika. Dalhin ko muna si Elif sa kama niya. Kumutan mo siya. Oo. Good night, Mr. Bora. Good night then. Puff, 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 puff. Mukhang masarap. Ang galing ko talaga. Ay, naku. Mr. Bora? Magja-jogging ka? Hmm? Ha? Ay, jogging pala, ha? Magja-jogging ka, Mr. Bora? Magja-jogging ka? Talaga? Sa oras na to? Kumain ka ng cake, no? Magsa-slice pa ba ako? Hindi naman, kaso kasi bigla na lang siya nagalit sa akin na hindi ko alam kung anong rason hindi ko siya maintindihan. Nahihirapan akong intindihin. At saka hinahayaan ko na lang talaga siya sa ngayon. Baka naman kasi napapamahal na siya sa'yo, Ada. Celine, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Ano ka ba? At saka sigurado di yun napapamahal. Wala lang yun sa mood. Malalaman ko rin ang totoo. Hindi na ako marupok tulad ng dati.
Tapos na yun. Hanggang hindi pa ako tinatanggal doon. Tuloy pa rin ang trabaho ko. Okay, sige na. Kailangan ko na magtrabaho, tamam. Bye-bye. Kinaiden! Princess? Kinaiden? Oh! Di mo na nakain yung cake kagabi. Napanaginipan ko po. Okay, tara na sa baba para makain mo yung totoong cake. Sana lang hindi naubos ng uncle mo lahat. Pwede tayo maglaro mamaya? Tingnan natin dahil may work ako eh. Mamayang gabi po. Sa gabi, tingnan na lang natin. Maglalaro tayo magdamag pag may oras mamaya. Pero sa ngayon, kainin na natin yung cake. Tara na, dali. Bilis, 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 bilis. Good Gunaiden. Kasama mo palagi si Ali ah. Interesado na ba siya sa photography ngayon? Sinasamahan ko lang kasi hinahanap niya yung kumakalat na video ni Mr. Bora. Anong kinalaman nun sa'yo? Wala naman siyang kinalaman sa akin. Nagpapatulong lang kung may napansin ako. Nag-iimbestiga lang kami sa video. Bakit meron ka bang napansin nakakaiba? Wala. Kalimutan mo na si Ali. Ba't di mo sinasagot ang tawag ko? Bumisita si Anne, sinabi ko na sa'yo. Inasikaso ko kasi siya. Ay, nako! Tugsa. Tamam, wala namang nangyayari. Kaya namin. Tamam. Napansin ko, parang kakaiba ka nitong mga araw ah. May kakaiba sa akin ngayon? Ba't biglang parang concern ka at nagtatanong ka sa akin ng ganyan? Hindi ka naman ganyan sa akin dati. Anong meron at bigla kang nagtatanong? Ba't parang ako pa yung may problema ngayon? Tugsa. Ano bang ginawa ko sa'yo? Rusgar, mag-usap na lang tayo mamaya. Baka may masabi pa akong masama. Tamam. Ikaw ang bahala. Mag-usap na lang tayo mamaya. Nako, sino ba nagsabi sa'yo na mag-jogging ka sa gabi? Baka grabe na yung injury mo sa paa, ha? Hindi. Sobrang sakit kung ganun ang nangyari. Ipahinga mo muna yung paa mo. Anne, Baba, tamam, pwede bang? Huwag niyo nang gawing malaking bagay to, tamam? Ay, may mga aksidente talaga na hindi nakikita pero heto na nga. Uncle, anong nangyari sa paa mo? Nadapa ako habang nagja-jogging. Mr. Bora, okay ka lang ba? May nararamdaman ka Ayos ba? lang ako. Salamat. Sige. Kung pwede na, aalis na sana ako. Salamat naman. Ada, please dito ka muna. Aalis na rin kasi ako. Si Belma may trabaho rin. Oh, Hindi ba sabi mo lalabas ka rin mamaya? Baba, di naman na kailangan, tamam? Hayaan mo nang umalis si Ada. Kaya ko naman ang sarili ko. Anak, hindi kita tinatanong. Wag mo muna ipanglakad yung paa mo. Ada, please. Pwede bang maiwan ka muna kasama nila? Sabi ko hindi na kailangan, Baba. Tamam, ayos lang ako. Hindi niya daw kailangan, Uncle Zafir. Kaya aalis na lang ako. Ada, Goodbye. makinig ka sa Mag-iingat akin. ka. Dito ka muna sa kanila. Ihahatid naman kita kaya huwag ka mag-alala, ha? Aalagaan mo lang sila. Halika na, Belma. Tara na. Halika na. Tara. Hala. Halika na. Tara na, dear. May trabaho ka pa, ihatid na kita. Mr. Bora, gusto mo ba ng cake? Sa tingin mo? Hindi. Mukhang ayaw mo, tama. Oo. Elif, tara, kainin na natin dalawa yung cake sa kusina. Hello? Celine? May papakiusap sana ako sa'yo ngayon eh. Bilisan mo, Beshi. May gagawin pa kasi ako eh. Pwede mo bang kunin yung tablet ko tapos dalhin mo dito sa bahay ni Mr. Bora? Nakalimutan ko kasi sa office eh. At saka nakalimutan ko rin charger ng phone ko kaya isabay mo na rin. Beshi, sabi mo nasa work ka. Hindi ako pupunta sa office, dito ako magtatrabaho ngayon, Celine. Bakit, ha?
Ano bang nangyayari? Walang nangyayari, Celine. Tamam? Usap tayo mamaya. Mauubos na kasi yung battery ng phone ko, di ba? Kaya kung hindi mo na ako makontak, tumawag ka ng pulis. Tamam, send ko location ko. Kita tayo mamaya. Bye-bye. Tatawag ako ng pulis? Pero ano namang gagawin ko dun? Gunaydin. Aha. Kaibigan ako ni Ada. So, Ano? what? Naiwan niya kasi yung tablet dun sa desk sa office. Kaya nandito ako kasi nakiusap siya para kunin ko yon. Nasaan ba desk niya? Ma'am, go past this corridor. It's the first desk you see. Salamat. Ano ba yan? Suplada? So, what? Eto na yung kanya. Nilagay pa yung yellow Volkswagen dito. Lahat ng tao dito medyo weird. Yung tablet, tsaka yung phone charger. Excuse me, iba-iba ang personalities ng mga tao dito pero hindi naman lahat weird. Hindi mali. Hindi ko naman yun sa inyo sinabi para lang akong nagsasalita mag-isa. Oo, napansin ko nga, nagsasalita ka mag-isa. Yung receptionist nyo, puro so what kasi Pero ayos lang. Oo nga pala, Celine. Sis ni Ada. Sis? Sis, as in friend. Pero maaari mo rin akong maging kaibigan mo. Ali pala, pinsan ni Bora. Nice to meet you. Yvette. Naiwan kasi ni Ada yung tablet niya. Eto, kukunin ko na rin Yvette. Sige, aalis na ako. Teka, hindi pa pupunta si Ada dito? Hindi, nandun kasi siya ngayon kina Mr. Bora. Alam mo saan? Oo, nag-send siya ng location. Oo nga pala, kailangan ko rin pala makita si Bora. Kung gusto mo, sabay na lang tayo. At kumaliwa ka pagkatapos ng 300 meters. Yung pangatlong liko. Kung gusto mong marinig, sasabihin ko na lang habang naglalakad tayo. Tamam, pero kasi ayokong makaabala. Ayos lang. Sabi ko na nga, kailangan ko siya makita kasi hindi niya kaya kung wala ako. May mga gagawin lang ako. Siyempre. May gagawin lang ako. Hintayin mo na lang ako doon sa baba kung gusto mo. Tamam, nasa baba lang ako. Tamam, hintayin mo ako. Gagawin ko lang to. Sige. Aalis na ako Abi Evren, para saan yun? Nandiyan na si Belma. Hindi yun maganda. Sa fact, ito yung perang utang ko sa'yo 3 buwan na. Eto. Pasensya na, patawarin mo ako. Oo. Nandiyan na ba siya? Nandiyan na! Ang queen ko! Ano bang nangyayari dito? Tingnan mo to, ang weird. Kakaiba talaga ang kumpanyang to. Baliw pa mga tao. Ano bang meron kasi? Ay! Oh! Mag-ingat ka nga! Pasensya na, auntie. Ano bang mali ko? Ano sabi mo, auntie? Mukha bang auntie yung itsura ko sa'yo? Disrespectful. Disrespectful? Lahat talaga dito kakaiba. Celine, bakit hindi ka nagugulat na tumutunog bigla yung alarm dito? Ay, ano ba yan? Parating na siya. Kung tumawag pa siya bago dumating, baka mas malaking gulo pa ang mangyayari dito sa office, my queen. Grabe ka naman. Paano ko hindi palalakihin? May masamang mangyayari, ramdam ko. Parang maraming masasamang energy sa paligid natin. Sigurado ka? Sigurado pa sa pangalan kong Evren.